Yon mga kababayan, mukhang magkabukingan na. Senadora Amy Marcos hindi na masikmura yung ginawa ng kaniyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa kayong mga subscribers dyan, sa kayong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat yun ng mga kababayan, sa mga darating na araw. Magkakabulgara na ng mga sekreto na matagal nang tinatago dahil ayon kay Senadora Amy Marcos, dahil sa kanyang pagkalas nga sa senatorial candidate ng kanyang kapatid na si President Bongbong Bangag Marcos Jr. ay marami daw siyang ibubunyag At ngayon nga mga kababayan ay umalis na, tuluyan ng tinalikuran ni ate yung kaniyang kapatid. Dahil nga ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi na daw masikmura niya. Hindi na daw niya, baliktad pala, hindi na daw niya masikmura yung ginawa nitong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Kaabang-abang ito kung ano man yung mga ibubunyag nitong si Senadora Amy Marcos. Asahan na natin na hindi ito maganda para kay President Bongbong Marcos dahil kapatid ito. Maraming alam ito. Ito na nga yung hinihintay natin At nasabi na rin natin baka ito na yung pagkakataon, ito na yung time na mismong si Senadora Amy Marcos ang magsabi na itong kanyang kapatid ay nalulunga sa pinagbabawal na gamot mga kababayan. Yan yung talagang kaabang-abang. At isa pang balita, akala ko ba bumaba yung crime rate ng ating bansa, pero para bang nagkakaroon na naman ng takot, nagdudulot na naman ng takot para sa ating mga kababayang OFW dahil nga bumalik na naman mga kababayan itong tanimbala. Nako, tanimbala nung panahon ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Nawala ito mga kababayan nung si Pangulong Duterte yung nanunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa, pero ngayon itong si The Junior ay talagang wala na namang takot itong mga sindikato na ito. Nagsilabasa na naman. Talagang harap-harapan na namang ginagago, niloloko yung ating mga kababayan. Klarong-klaro naman sino bang tanga? Sino ba yung taong gustong makulong? Tadaan ka, alam mo naman kung ano yung mangyari sa'yo pag magdala ka ng mga ganitong bagay na mga illegal dyan sa airport. Makikita at makikita talaga yan. Hindi naman ganun siguro ka mga tanga itong ating mga kababayan, lalong-lalo na itong mga OFW na laging bumabiyahe. Gusto mo bang hindi ka matuloy sa biyahe mo? Hindi ka matuloy doon sa trabaho mo sa ibang bansa at magbibit-bit ka ng mga ganitong bagay? Huwag nila tayong lokohin mga kababayan dahil nga yan yung modus noon. Kaya itong isang OFW talagang wala nang nagawa kung hindi magmamakaawa. Kahit hindi naman niya ginawa yung kasalanan, sino ba naman, ulitin ko, sino ba naman yung siraulo na magdala ng isang bagay na yan, yung mga bala na yan, na alam mo namang bawal yan, at yan ay ikakapahamak mo, ilagay mo talaga sa bag. Ganun na ba sa tingin ng mga taga-immigration na ito? Itong mga tanimbala na yan, ganun ba katanga? Akala nila maniniwala yung mga Pilipino, yung ating mga kababayan na ganun yung kanilang mga ginagawa. Modus yan mga kababayan. Noon pa yan. Modus yan ng mga sindikato dyan sa airport. Nawala nga lang, nanahimik yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Dahil nga ito si Pangulong Duterte ay seryoso. Samantalang itong ating Pangulo ngayon ay bangag. Yan yung kaibahan talaga. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Pero yung inaabangan ko talaga, yung magsalita itong si Senadora Amy Marcos dahil nga tinablan niya na ng tuluyan yung kanyang kapatid. At ayon sa kanya, marami daw siyang mga ibubunyag na mga katiwalian, mga sekreto ng administrasyong ito. At siguro, yung sekreto ng kaniyang nakakabatang kapatid mga kababayan, yan yung talagang inaabangan natin. At sana himukin na rin Senadora Amy Marcos na magpa-drug test itong kanyang kapatid para talagang malinawan. Bakit tumatanggi ito sa drug test? Ano bang dahilan? Kung ikaw naman, wala ka talagang involvement diyan sa mga pinagbabawal na gamot na yan, bakit hindi mo tawag dito mga kababayan, hindi ka kakasa sa hamon
ng mga Pilipino para mapatunayan mo na hindi ka talaga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ito, sabay-sabay na natin ito panoorin. Tuluyan ang kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kasulukuyang administrasyon ang presidential sister at senadora si Amy Marcos at mananatili na lamang siyang independent candidate sa darating pong midterm election. Inamin ng senadora na nadismaya siya sa paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya siya nagdesisyong kumalas sa partido. Samantala, nagbabala rin ang mambabatas na ibubunyag umano niya sa mga susunod pang araw ang kanya mga natuklasan na ginawa ng administrasyon na anyay salungkat sa kanyang paninindigan. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean. Ali at Alex, tuluyan na ngang nilayasan ni Senator Amy Marcos ang binuong senatorial ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya raw masikmura ang ginawang umano'y pang-aabuso ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuluyan ng kumala si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sa isang statement, Yan ang mga kababayan, yung pinagyayabang lagi nitong si Pangulong Marcos Jr. Kaya daw magkaiba yung kulay ng kanilang mga damit dahil alyansa nga daw, alkansya. Dahil kahit nga daw magkaiba yung kanilang mga partido ay mayroon daw silang pagkakaisa. O ito na, mismong kapatid niya ang umalis. Ibig sabihin mga kababayan, napakasinungaling talaga itong ating Pangulo. Kasi nga mismong kapatid niya, hindi niya pwedeng maging alyansa. Ito yung mga pangbubudol na naman eh. Klarong-klaro na naman eh. Pangbubudol yan. Sabihin niya na magsama-sama para iangat ang ating bansa. Mismong kapatid mo nga, hindi mo makumbinsi. Hindi mo makumbinsi na yan yung mangyayari sa ating bansa sa darating pang mga panahon. Klarong-klaro. At huwag na tayong magpabudol pa sa mga salitang yan. Sinabi ni Marcos na nadismaya siya sa patuloy na paninindigan ng administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-invoke niya ng ehekutibo ng executive privilege at sub-judice rule sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay malinaw na may itinatago ang administrasyon. Lalo lamang itong nagpapalakas sa hinala na maaring nalabag ang konstitusyon at nabawasan ang soberenya ng bansa sa pagdakip sa dating Pangulo. Sabi ng senador, ilalahad niya sa mga susunod na araw ang mga natuklasan niya na ginawa ng administrasyon na aniyay salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Hindi niya raw magagawang mangampanya at tumungtong sa entablado kasamang iba pang miyembro ng alyansa na ikinakampanya ng administrasyon. Gaya ng kanyang naunang pahayag, sinabi ni Marcos na magiging independent candidate siya dahil higit sa anumang pakinabang sa politika, dapat manaig ang soberenya ng bansa at pagbibigay ng katarungan sa bawat Pilipino. Sa 11 campaign sorties ng alyansa, 5 beses lang sumama si Marcos, kabilang nasa Iloilo, Pasay, Bacolod, Dumaguete at Camarines Sur. Hindi na siya dumalo sa 2 rally noong nakaraang linggo sa Cavite at Laguna matapos ang pagdinig ng Senado sa isyu ng pagpapaaresto sa dating Pangulo. Hindi na rin binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kapatid at tinanggal na rin ang kanyang mga posters sa kanilang campaign sorties. Iginagalang naman raw ng alyansa ang desisyon ng senador. Good luck sa kanyang kampanya rin ang mensahe ng kanilang campaign manager na si Navotas Congressman Toby Tiangco. Samantala kinansela ng alyansa ang 2 nakatakdang campaign rally ngayong linggo sa Pampanga at Malolos sa Bulacan. Sabi ni Tiangco wala raw itong kinalaman sa pag-atras ni Marcos. Sa halip, karamihan sa kanilang mga pambato inimbita para sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato. Si Senador Robin Padilla naman, plano nang bumalik sa Pilipinas para tulungan ang mga kapartido sa PDP laban sa kanilang pangangampanya. Ang senador ay nasa Netherlands mula pa noong March 12 para tignan ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Ito rin ang tumulong kay dating Executive Secretary Salvador Miljaldea para madala ito sa ospital matapos siyang mag-collapse.
Alex, sa pinakahuling survey ng SWS, si Senador Marcos ay nasa pang-16 na posisyon sa mga kumakandidato sa pagkasenador. Bukas, inaasahan siyang magsasalita ulit sa publiko sa pamamagitan niya ng kanyang ipinatawag na press conference. Alex. Okay, kanina nga, bagamat natanong natin ang ilang mga kapartido ni dating Pangulong Duterte na sa PDP laban slate, pero tumanggi silang magbigay ng anumang mga reaksyon tungkol po dyan sa pagkalas ni Senadora Amy Marcos. Sa tingin ba ni Senadora na ang kanyang pagkalas ay maaring tumaas ang kanyang survey sa ginawa nito? Natanong na ba natin siya? Yan ang itatanong natin sa kanya bukas, Alex. Pero may mga ugong din na balak siyang ampunin ng PDP laban, pero wala pang opisyal na mga pahayag tungkol dyan. Oo. At yung sinasabi niya na meron siyang ibubunyag, ano kaya yun na magugulantang ba ang buong bayan dyan? Yan ang ating aabangan, Alex. Pero sa nakaraang pagdinig nga ng Senate Committee on Foreign Relations doon sa issue ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya yung naglantad ng mga dokumento tungkol doon sa paraan at mga ginawang pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang mga miyembro ng gabinete, kung saan itinago sa publiko yung detalye at kung saan dadalhin ang dating Pangulo. Magugulantang mga kababayan ang sambayanang Pilipino sa mga ibubunyag ni Senadora Amy Marcos. Kaabang-abang ito. Dahil nga, alam naman natin pag magkapatid kayo, parami ka talagang alam na mga sekreto. Sa ngayon, nag-aaway na itong dalawa na ito, nagbabangayan na. Kaya yung sinasabi nitong si Pangulong Bongbong Marcos na alyansa ng bagong Pilipinas, ang tamang tawag talaga niyan mga kababayan, alkansya ng bagoong Pilipinas. Wala talagang pagkakaisa. Ginagawa lang nilang budol yung salitang pagkakaisa para tayo ay maniniwala na dapat sila nating piliin. At ito ito yung sinasabi ko na bumalik na itong mga sindikato. Laglag bala. Ano pa bang mga sindikato dyan? Pastillas dyan sa airport. Maraming udos dyan. Yung mga kawawa nating mga kababayang mga OFW, yan yung target nila. Talaga namang bumalik na ang kalakaran ng mga walang hiya. Mga walang hiya sa ating bansa. Dahil yung ating Pangulo ay para bang kinukonsinte. Parang lang. Baka mamaya sasabihin na naman na iba, bakit po pinagbibintangan yung presidente natin? Sabihin na naman ni Paduano, ni Abante, bakit ganito? Nasaktan kami sa sinabi nyo na ganito kami sa pamahalaan. Kakapal lang mga mukha ninyo para magsabi ng ganon. Yun ang mga kababayan, ito na yung laglag bala, Sa naiyan mga kababayan, talagang bumabalik na itong mga sindikato sa ating bansa. Ito na. 4 na bala ng baril na nakuha sa bagay ng isang OFW sa NAIA. Hindi pinaalis ang pasahero at may hawak na ng mga pulis. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Hinalughog ng airport police ang bag na ito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Nakita sa bagang 4 na bala ng 9mm caliber ng baril. Hindi ito mga basyo. Unang nakita ng Office for Transportation Security ang mga bala sa X-ray sa final screening. Nakuha yan sa bagay ni alias Carlos, 28 anyos at isang OFW na papunta sana ng Cayman Island. Kwento ni alias Carlos, naiyak siya sa sobrang takot ng arestuin ng airport police. Nadidismaya. Lalong po, ginagawang masama. Ayon kay Carlos, nag-firing siya pero noong 1 taon pa yun. Bago raw siya umalis ng bansa, paulit-ulit niyang sinilip ang kanyang bag at tiniyak na walang bala o anumang bagay na makakaabala sa kanyang biyahe. Tingin niya, biktima siya ng tanimbala modus. Yung trip ko, pinaghirapan ko na mga permit. Hindi ko na sasayangin lahat yun .
Sa kabila na nangyari, humingi si Carlos ng dispensa sa mga otoridad para matuloy ang kanyang biyahe. Pero hindi siya pinagbigyan. Nakakulong siya ngayon sa PNP Aviation Grabe. Security Group sa NAIA at naharap sa reklamong paglabag sa election gun ban at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Sumalang na rin siya sa inquest proceedings. Sabi ng airport police, 1 hanggang 3 pasahero ang nahaharang nila rito sa Terminal 3 na may dalang bala. Pero karamihan daw ng mga ito ay mga amulet o agimat lamang ang pinaggagamitan. Kaya sila ay pinapayagan ring makaalis ng ating bansa. Yun nga lang, ang kay Carlos ay kakaiba daw ang sitwasyon kaya kinakailangang idetermina ng pulis kung ito ay sasampahan ng kaso. Bagong insidenteng yan, nahulihan din ng bala ng Armalite ang isang senior citizen na babae sa kaparehong terminal. Gaya ng kay Carlos, hindi rin basyo ang nakitang bala sa final screening ng bagahe. Tingin ng pasahero, tinarget din siya ng tanimbala modus. Ayon sa pamangkin ng senior citizen, bago sila dumaan sa screening, ay tinulungan sila ng ilang porter sa airport Yan yung para mga bitbitin tawa ang nila. kanilang gamit. Nakita nila na senior na tapos nag-wheelchair pa. Kaya siguro parang naging target nila yung kita ko. Kala siguro nila hindi na makapag-isip ng maayos gaano. Pinalagpas daw si Lola at pinayagang makabiyahe sa Japan para sa kanyang layover pa Amerika nang sabihin nitong may anak siyang immigration officer sa US. Pinapirma lang daw sila ng acknowledgement receipt para sa documentation. Paglilinaw ng airport police, wala nang tanimbala sa NAIA. Nako! Sana hindi sila magpanik. Kasi po yung ating mga screeners, yung security personnel is nandyan naman po. Nagtatrabaho naman po sila. Yan mga kababayan, kung wala palang anak na nagtatrabaho bilang isang immigration officer, yung isang matanda, hindi matutuloy. Pero itong isang kawawang OFW na kuhaan daw kuno ng 4 na bala, kulong ngayon. Yung pinaghirapan niya, kung ako ba naman sa sarili ko, kahit ang halimbawa lang, kahit siguro sinong tao na napakawalang, kahit sabihin mo walang utak, magdadala ka ba ng bala para ipahamak mo yung sarili mo? At itong pulis, sir, huwag mo namang sabihin huwag magpanik. Dahil ilang insidente na ang nangyari na yan. Ilang bisis na naipabalita na may mga tanimbala na naman, tapos sabihin mo huwag magpanik. Tapos kayo rin naman yung haaresto. Kalukuhan naman yung pinagsasabi mo. Yun ang andito na lang muna at bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Wala tayong kahapon, upload kahapon dahil na-busy tayo. May mga nagpapa-shoutout dito kasi hindi ko na screenshot. Hanapin ko na lang yung mga nagpapa-shoutout dito. Shoutout kay Maraginio, PDP laban, ibubuto ko lahat yan. Tama, maraming salamat sa iyo Maraginio. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Eusebio Camino. Ito si Mike Gunggong din ito. Tama talagang gunggong yan. Ilang gunggong yan. Sap-sap pa yung tao yan. Sap-sap sa kanyang paniniwala. Shoutout na rin kay Alan Boriro. Alan Boriro. Number 1 sa Senado, Kong Dante Marculita sa baluta. Maraming salamat Number 1 natin sa baluta natin yan. Huwag tayong maniwala dyan sa mga survey na yan. Yung mga SWS na yan. Huwag tayong maniwala sa mga yan. Mind conditioning lang yan mga kababayan. Ang totoo niyan, bayad yung mga yan. May mga tao talaga, may mga politiko na nasa likod niyan. Bakit kayo, tatanungin ko natanong na ba kayo ng SWS na yan? Ano pa bang mga survey yan? May natanong ba sa inyo kahit isa? Ako matagal ako sa Maynila, di mala ako natanong ng mga yan. Shoutout na rin kay Yuli Madrid. Shoutout kay Isayas Pagalaw Ridor. Ulitin natin Isayas Pagalaw Rid. Isayas Pagalaw Rid Jr. Yun. Shoutout na rin kay
Apollo Bacarisas, Edgar Pabol, shout out kay Boy Samuto, shout out kay Arlan Ahisto, shout out kay Maximino Briso. Okay, dikit-dikit kasi mga pangalan mga kababayan. Hindi natin yung mga litra kaya hindi natin masyadong mabasa, no? Shout out rin kay Santiago Sinita. Shout out kay Riripat Rickson. Shout out kay Bargo. Shout out rin kay Donald Trump. Hindi, Donald Dulalo pala mga kababayan, Donald Trump. Shout out rin kay Alberto Garcia. Shout out kay Isni Pasumo. Shout out kay Irnani Nugid. Shout out na rin kay Nasir Sapayani, kay Roberto Gurion, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Burby, kay Ma'am Berge Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Sami Trabahada Cooper ng Boracay, kay Nipser Ku Mutsidlap, at kay Didi Julito Misa. Yun ang dito lang muna, At once again, this is Ronde TV mo. Ingating lahat. God save the Philippines.